Ang kwintas ng kahapon, ang bukas ng pag-asa, isang malamig na simoy ng umaga ang dumampi sa pisngi ni Clara habang pinagmamasdan niya ang munting piguri ng anghel na nakapatong sa kanilang lumang tokador. Ito at ang isang pilak na kwintas na may kakaibang disenyo ng puso, ang tanging mga bagay na tangan niya mula sa isang nakaraang hindi niya matandaan. Natagpuan siya ni Lola Nena, ang butihing matanda na kumukop sa kanya, na pag-alagala sa lansangan ng Maynila, gutom, nalilito, at walang ibang dala kundi ang mga ito at ang damit sa kanyang katawan. Bata pa raw siya noon, marahil mga 7 o 8 taong gulang, at mula noon, si Lola Nena na ang naging kanyang pamilya, ang kanyang kanlungan. Ngunit ang isang liham na hawak niya ngayon ang tila nagbibigay ng bagong sinag sa kanilang madilim na buhay. Nakapaloob dito ang balitang natanggap siya sa De Leon Logistics, isang malaking kumpanya na matagal na niyang ina-applyan. Hindi man ito ang pangarap niyang propesyon, sapat na ito upang maibsan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at, higit sa lahat, mabigyan ng kaunting ginhawa si Lola Nena. "Lola, may maganda po akong balita," sigaw ni Clara pagpasok sa kanilang maliit na barong-barong. Naabutan niya si Lola Nena na nagtatahi ng mga basahan na ipagbibili nito sa palengke. Ang amoy ng sinaing na kanin at pritong tuyo ay namamayani sa hangin. Napangiti si Lola Nena, ang mga gatla sa kanyang mukha ay lalong lumalim. "Ano iyon, apo? Para kang nanalo sa loto ah." "Mas maganda pa po sa loto, la. Natanggap na po ako sa De Leon Logistics. Utility staff po ako sa opisina nila." Halos maglundag si Clara sa tuwa. Ang kumpanyang iyon ang isa sa pinakamalalaki sa industriya ng paghahatid ng mga kargamento sa buong bansa at maging sa ibang parte ng Asya. Alam niyang malaking bagay ito. Nabitawan ni Lola Nena ang kanyang tinatahi at niyakap ng mahigpit si Clara. "Salamat sa may kapal, apo. Ang sipag at tiyaga mo talaga ay nagbunga. Ipinagmamalaki kita." May namuong luha sa mga mata ng matanda. Alam ni Clara na ang mga luhang iyon ay hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa pangarap nito para sa apo. "Para po sa inyo ito, la. Makakabili na tayo ng gamot ninyo ng regular, at hindi na po kayo masyadong mapapagod sa pagtatahi," sabi ni Clara, hinahaplos ang likod ng lola. Pinakamasayang araw iyon para kay Clara. Sa wakas, pagkatapos ng maraming pagsubok at paghahanap ng trabaho, mayroon na siyang matatawag na permanenteng pagkakakitaan. Ang tanging bumabagabag na lang sa kanya ay ang mga pira-pirasong alaala na kung minsan ay sumusulpot sa kanyang isipan, mga imahe ng isang malaking bahay, isang babaeng may mahabang buhok na nakangiti sa kanya, at ang pakiramdam ng matinding takot. Ngunit isinasantabi niya ito, pinipilit na mabuhay sa kasalukuyan para kay Lola Nena. Ang unang linggo ni Clara sa De Leon Logistics ay puno ng pananabik at kaunting kaba. Ang gusali pa lang ay nakakamanghana, mataas, makabago at abala sa dami ng empleyado. Bilang utility staff, ang kanyang pangunahing tungkulin ay ang panatilihing malinis at maayos ang 15 palapag, kung saan naroon ang mga opisina ng matataas na opisyal, kabilang na ang opisina ng si Ricardo de Leon. Maaga siyang dumarating, sinisiguradong nagniningning ang sahig, walang alikabok ang mga mesa, at mabango ang buong palapag bago pa man dumating ang mga empleyado. Naging kaibigan niya si Manang Tess, ang head ng kanilang housekeeping department, isang masayahing babae na maraming kwento tungkol sa mga nangyayari sa kumpanya. "Alam mo, Clara," sabi ni Manang Tess isang umaga habang nagkakape sila sa pantry, "itong si Sir Ricardo, mukhang strikto at seryoso, pero mabait yan. Lalo na sa mga empleyadong masisipag. Huwag ka lang gagawa ng ikagagalit niya." "Ano po bang ayaw niya, Manang Tess?" usisa ni Clara, habang pinupunasan ang coffee maker. "Ay naku, ayaw niya ng chismis. At higit sa lahat, ayaw niya ng palpak na trabaho. Pero ang pinakaayaw niya, yung kapeng matabang," natawa si Manang Tess. "Noong bago pa lang ako dito, napagalitan ako niyan kasi hindi ko makuha ang timpla ng kape niya. May isang partikular na timpla kasi siyang hinahanap, parang kape raw ng yumaong asawa niya." Napatango si Clara. Hindi niya pa nakikita ng personal. Sige. "De Leon." Madalas ay nasa meeting ito o wala sa opisina. Ang sekretarya nitong si Iris Irene ang madalas niyang nakakausap. Isang umaga, habang abala si Clara sa paglilinis ng opisina ni G. De Leon, maagang dumating ang si. Nagulat si Clara. Hindi niya inaasahan ito.
Nakasuot ito ng isang mamahaling kulay abong suit, matangkad at may otoridad ang tindig. Nasa mga huling bahagi na ng edad 40 ito, ngunit bakas pa rin ang kakisigan. Magandang umaga po, Sir Ricardo, bati ni Clara, bahagyang yumuko. Tumingin lang ito sa kanya, tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa, bago tumango. Magandang umaga. Pakitimplahan mo ako ng kape. Utos nito, hindi man lang umingiti. Natigilan si Clara. Hindi kasama sa trabaho niya ang magtimpla ng kape para sa si. Ngunit hindi siya makatanggi. Sage po, sir. Pumunta siya sa maliit na pantry sa loob ng opisina ng si. May mga instant coffee, creamer at asukal doon. Kinakabahan siya. Naalala niya ang sinabi ni Manang Tess. Anong klaseng timpla kaya ang gusto nito? Nagtimpla siya base sa paraan ng pagtitimpla niya para kay Lola Nena, hindi masyadong matapang, may tamang tamis at creaminess. Nanginginig ang kamay niyang inabot ang tasa ng kape kay G. De Leon. Kinuha ito ng CE at humigop. Napapikit ito sandali. Mas lalong kinabahan si Clara. Bakit po, sir? Hindi po ba masarap? Masyado po bang matamis? Dahan-dahang iminulat ni G. De Leon ang kanyang mga mata at seryoso siyang tinitigan. Saan mo natutunan ang timplang ito? Sa lola ko po, sir. Siya po ang nagturo sa akin. Ganito po kasi ang gusto niyang timpla, halos pabulong na sagot ni Clara. Isang kakaibang emosyon ang gumuhit sa mukha ni G. De Leon. Lungkot? Pangungulila. Ang kape na ito pamilyar ang lasa. Ganitong-ganito ang timpla ng yumaong asawa ko, si Amelia. Matagal na akong hindi nakakatikim ng ganitong kape. May bahid ng pait sa boses nito. Salamat. Masarap siya. Nakahinga ng maluwag si Clara. Salamat din po, sir. Mumiti siya ng bahagya. Simula noon, araw-araw na siyang pinagtitimpla ni I. De Leon ng kape. Minsan, nagkakaroon sila ng maikling pag-uusap. Tungkol sa trabaho, sa mga halaman sa opisina, o kung minsan, sa mga paboritong pagkain. Unti-unting gumaan ang loob ni Clara sa kanyang boss. Hindi na ito kasinsungit ng una niyang akala. Isang araw, habang nagpupuna si Clara ng mga estante sa opisina ni G. De Leon, hindi niya namalayang nahulog ang suot niyang kwintas. Ito yung kwintas na may pendant na puso na natagpuan kasama niya. Madalas niya itong isuot sa ilalim ng kanyang uniforme bilang anting-anting. Nang yumuko siya para pulutin ito, pumasok si G. De Leon. Anong hinahanap mo, Clara? Tanong nito. Ay yung kwintas ko po, sir. Nahulog po yata. Nakita ni G. De Leon ang kumikinang napilak sa sahig, malapit sa paa ng mesa. Pinulot niya ito. At doon, natigilan siya. Ang mga mata niya ay nanlaki, nakatitig sa pendant na hugis puso. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sir, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Clara. Hindi sumagot si Ricardo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pendant. Kupas na ang maliit na larawan sa loob, ngunit para kay Ricardo, malinaw pa rin ang imahe, ang larawan ng kanyang panganay na anak, si Clarissa, na nawala 17 taon na ang nakararaan. Ang kwintas na ito siya mismo ang nagbigay nito kay Clarissa noong ika-7 kaarawan nito. Saan-saan mo nakuha ang kwintas na ito, Clara? Basag ang boses ni Ricardo. Naguluhan si Clara. Hindi ko po alam, sir. Suot ko na po ito simula pa noong bata ako, noong natagpuan po ako ni Lola Nena. Wala po akong maalala sa nakaraan ko bago po iyon. Nabitawan ni Ricardo ang kwintas. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Clarissa Anacti. Ang mga sumunod na araw ay naging napakabilis para kay Clara. Ipinaliwanag ni Ricardo ang lahat, kung paano nawala ang kanyang anak na si Clarissa sa isang mall maraming taon na ang nakalipas. Hinala nila ay kinidnap ito, ngunit kahit kailan ay walang humingi ng ransom. Ang asawa niyang si Amelia ay labis na dinamdam ang pagkawala ng anak, na naging sanhi ng paglala ng sakit nito hanggang sa ito'y pumanaw. Para makasiguro, nagpa siya silang magpadna test. Habang hinihintay ang resulta, hindi mapakali si Clara. Ang ace Ricardo na kilala niyang boss ay maaaring ang kanyang ama. Ang pamilyang matagal na niyang hinahanap ay nasa harapan niya na pala.
Si Lola Nena, bagamat masaya para sa posibilidad, ay hindi maitago ang lungkot sa maaaring pagbabago sa kanilang buhay. Apo, ano man ang mangyari, nandito lang ako palagi para sa'yo, sabi ni Lola Nena isang gabi. Kung siya nga ang tunay mong ama, masaya ako para sa'yo. Karapatan mong makilala ang pamilya mo. Nang lumabas ang resulta ng FAFE test, 79.9% ang tugma. Si Clara nga si Clarissa de Leon, ang nawawalang anak ni Ricardo. Hindi mailarawan ang emosyon na naramdaman nilang dalawa. Niyakap ni Ricardo si Clara ng napakahigpit, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon, natagpuan na niya ang kanyang anak. Si Clara naman, sa kabila ng halo-halong emosyon, ay nakaramdam ng isang kakaibang kapayapaan. Ang mga piraso ng kanyang nawawalang pagkatao ay unti-unti nang nabubuo. Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung hindi kita nahanap agad, humihikbing sabi ni Ricardo. Tay, wala po kayong kasalanan, sagot ni Clara, niyakap pabalik ang ama. Ang salitang itatay ay tila napakadaling lumabas sa kanyang bibig. Ipinakilala ni Ricardo si Clara kay Lola Nena. Labis ang pasasalamat ni Ricardo sa matanda sa pag-aaruga nito sa kanyang anak. Nag-alok si Ricardo na tumira na silang maglola sa kanyang bahay, isang malaking mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Noong una ay tumanggi si Lola Nena, nahihiya, ngunit mapilit si Ricardo. Gusto niyang bumawi sa lahat ng nawalang panahon nila ni Clara. Ang paglipat sa mansyon ng mga De Leon ay isang malaking pagbabago para kay Clara at Lola Nena. Mula sa maliit na barong-barong, ngayon ay napapaligiran sila ng luho. Ngunit ang mas malaking hamon ay ang pagharap ni Clara sa bago niyang pamilya, ang pangalawang asawa ni Ricardo na si Isabel, at ang anak nila, si Bianca. Si Isabel, isang eleganteng babae na nasa mga unang taon ng edad 40, ay magiliw na tinanggap si Clara. Ngunit si Bianca, na kaedad ni Clara, ay hindi maitago ang pagkainis at selos. Si Bianca ang lumaking nag-iisang prinsesa ng pamilya De Leon, at ang biglaang pagdating ni Clara ay tila isang banta sa kanyang posisyon. So, ikaw pala yung nawawalang kapatid ko. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Para habulin ang yaman ni Daddy, mataray na bungad ni Bianca kay Clara isang hapunan. Bianca, respetuhin mo ang ate mo, saway ni Ricardo. 8. Daddy, hindi ko siya kilala. At isa pa, tingnan mo nga ang itsura niya, mukhang galing sa kung saang squatter. Hindi siya bagay dito, patuloy ni Bianca, hindi man lang tinitingnan si Clara. Nasaktan si Clara sa mga sinabi ni Bianca, ngunit pinilit niyang huwag itong ipakita. Naramdaman niya ang suporta ni Isabel na bahagyang hinawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Si Lola Nena naman ay tahimik lang, ngunit baka sa mukha nito ang pagkadismaya sa inasa ni Bianca. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Clara na mapalapit kay Bianca. Ngunit bawat kilos niya ay tila lalong nagpapainit ng ulo ng kapatid. Isang hapon, nagluto si Clara ng paborito niyang mango float, ang espesyalidad na itinuro sa kanya ni Lola Nena. Dinalhan niya si Bianca sa kwarto nito. Bianca, ginawan kita ng mango float. Sana magustuhan mo, sabi ni Clara, inaabot ang lalagyan. Tiningnan lang ni Bianca ang mango float, pagkatapos ay si Clara, na may kasamang pandidiri. Hindi ako kumakain ng ganyang pagkain. Pangmahirap yan. At kung ikaw ang gumawa, baka may gayuma pa yan. Hindi nakapagsalita si Clara. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Kinuha ni Bianca ang lalagyan at, sa harap mismo ni Clara, itinapon ito sa basurahan. Umalis ka na. Nakakasira ka ng araw. Tumalikod si Clara, dala ang sakit sa kanyang dibdib. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at doon umiyak. Narinig siya ni Lola Nena. Apo, huwag mong dibdibin ang ugali ng kapatid mo. Marahil ay nabigla lang siya at nagsiselos, alo ni Lola Nena. Bigyan mo lang siya ng panahon. Ipakita mo pa rin sa kanya na mabuti ang iyong kalooban. Sinunod ni Clara ang payo ng Lola. Patuloy siyang naging mabait kay Bianca, kahit pa madalas siyang tarayan at ipahiya nito. Si Ricardo naman ay palaging nagpapaalala kay Bianca na magbago na ito ng pakikitungo kay Clara, ngunit tila walang epekto. Si Isabel ay patuloy na naging suporta kay Clara, madalas itong yayain na mamasyal o mamili na ikinaiinis lalo ni Bianca.
Isang araw, habang nasa hardin si Clara at nagdidilig ng mga halaman, may isang binatang lumapit sa kanya. Matangkad ito, may mapaglarong ngiti at gwapo. Hi! Ikaw siguro si Clara, no? Ako nga pala si Marco, kaibigan ni Bianca, pakilala nito, inilahad ang kamay. Clara, sagot niya, tinanggap ang kamay nito. Madalas ka ba dito? Parang pangalawang bahay ko na to, si Bianca kasi, parang kapatid ko na yan, sabi ni Marco, ngumiti. Alam mo, ang dami nang naikwento ni Bianca tungkol sa'yo. Napayo ko si Clara. Sigurado akong hindi magaganda yung mga naikwento niya. Tumawa si Marco. Huwag mo nang intindihin yun. Ganun lang talaga yun minsan, pero mabait naman yun. Yes, by the way, mukhang kailangan mo ng kaibigan dito. Lunch tayo minsan. Nag-aalangan si Clara noong una, ngunit pumayag din siya. Sa mga sumunod na linggo, madalas silang magkasama ni Marco. Minsan ay lumalabas sila para kumain, manood ng scene, o simpleng magkwentuhan lang sa hardin. Gumaan ang loob ni Clara kay Marco. Ito ang unang tao, bukod sa pamilya niya, na naging mabait sa kanya sa bago niyang mundo. Ikinuwento niya rito ang tungkol sa kanyang amnesia, ang buhay niya kay Lola Nena, at ang hirap niyang pakisamahan si Bianca. Si Marco naman ay palaging nakikinig at nagbibigay ng payo. Hayaan mo lang si Bianca. May insecure lang yun. Pero alam mo, sa tingin ko, gusto ka rin niyang maging kaibigan, hindi niya lang alam kung paano. Isang Sabado, niyaya ni Marco si Clara na mamasyal sa isang nature park sa labas ng lungsod. Maganda ang lugar, maraming puno at mailawa. Habang namamangka sila, kumuha si Marco ng litrato nilang dalawa. Ang ganda mo dito, Clara, sabi ni Marco, ipinapakita ang litrato. Ipopost ko to sa social media, ha? Huwag na, Marco. Nakakahiya, sabi ni Clara. Bakit naman? Ang ganda kaya ng kuha. Para may remembrance tayo, git ni Marco at agad na in-upload ang litrato. Hindi alam ni Clara na ang litratong iyon ang magiging mitsa ng isa na. Namang malaking gulo. Nakita ni Bianca ang post ni Marco. Si Bianca ay mailihim na pagtingin kay Marco at ang makita itong kasama si Clara ay nagdulot ng matinding selos. Kinagabihan, habang naghahapunan ang pamilya, sumabog si Bianca. Ang landi mo, Clara. Pati ba naman si Marco, aagawin mo sa akin, sigaw ni Bianca, ibinato ang hawak na tinidor sa plato. Nagulat ang lahat. Bianca, ano bang sinasabi mo? Tanong ni Ricardo, nagtitimpi. Nakita ko iyong picture niyo ni Marco. Nagde-date kayo, no? Inahas mo siya sa akin, patuloy ni Bianca, ang mga mata ay namumula sa galit at luha. Hindi totoo yan, Bianca, mahinahong sagot ni Clara. Magkaibigan lang kami ni Marco. At isa pa, sabi niya, parang kapatid ka lang daw niya. Lalong nagalit si Bianca sa narinig. Sinungaling! Alam kong may gusto ka kay Marco. Simula nang dumating ka dito, puro ka na lang pabida. Kinuha mo na ang atensyon ni Daddy, pati ba naman si Marco? Tama na, Bianca, sigaw ni Ricardo. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ang ate mo. Hindi ko siya ate, tumayo si Bianca at galit na umalis sa hapagkainan. Natahimik ang lahat. Si Clara ay napayuko, pinipigilan ang mga luha. Si Lola Nena ay hinaplos ang kanyang likod. Si Isabel ay bumuntong hininga. Si Ricardo ay napahilamos ng mukha, bakas ang frustrasyon. Kinabukasan, kinausap ni Marco si Clara. Clara, sorry sa nangyari kagabi. Nakausap ko na si Bianca. Medyo nagselos lang talaga siya. Pero naisip ko, para magkaayos na kayo, bakit hindi tayo mag-out of town tatlo? Isang weekend getaway. Para magkaroon kayo ng chance na mag-bonding. Nag-aalangan si Clara. Hindi ko alam, Marco. Baka lalo lang siyang magalit. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kailangan niyo lang talaga ng quality time together, malayo dito sa bahay. Pumayag ka na, please. Para sa inyong dalawa to, pilit ni Marco. Sa huli, pumayag si Clara. Gusto rin naman niyang magkaayos na sila ni Bianca. Noong Biyernes ng hapon, sinundo sila ni Marco. Si Bianca ay halatang napipilitan lang sumama. Tahimik ang biyahe. Si Clara ay nakatingin lang sa labas ng bintana, si Bianca ay naka-headset,
at si Marco ay sumusubok na magpatawa paminsan-minsan, ngunit walang epekto. Dumaan sila sa isang liblib na daan. Biglang huminto ang sasakyan ni Marco. Anong nangyari? Tanong ni Bianca. Teka lang, parang may problema sa makina, sabi ni Marco, bumaba ng kotse. Maya-maya, bumalik ito. Mukhang hindi ko kaya to, tatawag ako ng tulong. Habang nagkukunwaring tumatawag si Marco, may isang itim na van ang huminto sa likuran nila. Mula doon ay bumaba ang tatlong lalaking nakabonet at armado ng baril. Anong, hindi na natapos ni Bianca ang sasabihin nang tutukan sila ng baril. Puwersahang isinakay sina Clara at Bianca sa van. Si Marco ay tila takot na takot din, piniringan sila at tinalian ang kanilang mga kamay. Mahaba ang biyahe at wala silang ideya kung saan sila dadalhin. Ang tanging naririnig nila ay ang mahinang usapan ng mga lalaki. Nang huminto ang van, kinalagad sila palabas at dinala sa isang abandonadong bodega. Tinanggal ang kanilang mga piring. Naroon ang tatlong lalaki at kasama nila si Marco, nakangisi. Marco. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Clara. Tumawa si Marco. Surprise! Akala niyo ba talaga kaibigan niyo ako? Well, parte lang iyan ang plano ko. Hayop ka, Marco. Ano nang gusto mo? Galit na sigaw ni Bianca. Simple lang. Pera. Malaking pera mula kay Daddy Ricardo niyo, sabi ni Marco. Matagal ko ng plano to. At kayong dalawa ang tiket ko sa magandang buhay. Hindi makapaniwala sina Clara at Bianca. Ang taong pinagkatiwalaan nila ay siya palang magpapahamak sa kanila. Ikinulong sila sa isang maliit na kwarto sa loob ng bodega. Sinabi ni Marco na tatawagan na niya si Ricardo para humingi ng ransom. Habang wala si Marco, sinubukan ni Clara na kalasin ang tali sa kanyang mga kamay. Si Bianca naman ay iyak ng iyak. Kasalanan mo to, Clara. Kung hindi ka dumating sa buhay namin, hindi to mangyayari, sisisi ni Bianca. Bianca, hindi ito ang oras para magsisihan tayo, sabi ni Clara, patuloy sa pagkalas ng tali. Kailangan nating makatakas dito. Sa wakas, nakalas ni Clara ang kanyang tali. Agad niyang kinalagan si Bianca. Sinilip nila ang labas. Isang bantay lang ang naroon, natutulog sa upuan. May bintana sa likod, pabulong na sabi ni Clara. Mataas, pero mukhang damuhan ang babagsakan natin. Ayoko. Natatakot ako, sabi ni Bianca. Bianca, mas matakot ka sa kung anong gagawin sa atin ni Marco kapag nakuha na niya ang pera, giit ni Clara. Kailangan nating tumalon. Nagmatigas si Bianca. Ayaw niyang tumalon. Biglang nagkaroon ng ideya si Clara. Naalala niya kung paano ito mabilis magalit. Alam mo, Bianca, tama ka nga siguro. Mahina ka. Duwag ka. At isa pa, hindi ka naman talaga kagandahan. Maputi ka lang kaya akala mo maganda ka na. Ang buhok mo, parang walis tingting. At ang ugali mo, mas masahol pa kay Marco, asar ni Clara. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Bianca. Ang takot ay napalitan ng matinding galit. Anong sinabi mo? Walang hiya ka, Clara. Humanda ka sa akin. Sa sobrang galit, hindi na nag-isip si Bianca. Tumakbo ito papunta sa bintana at tumalon. Sumunod si Clara. Gaya ng inaasahan, sa damuhan sila bumagsak. Medyo masakit pero walang nabali. Hindi ako nasaktan, bulalas ni Bianca, hindi makapaniwala. Sabi ko sa'yo, umiti si Clara. Ngunit agad ding nagseryoso. Tara na, baka magising yung bantay. Nagsimula silang tumakbo palayo sa bodega, papunta sa kakahuyan. Narinig nila ang sigaw ng bantay. Tumingin sila sa likod at nakita nilang tinututukan sila nito ng baril. Bianca, Yuko, sigaw ni Clara. Kasunod noon ay isang malakas na putok. Naramdaman ni Clara ang matinding sakit sa kanyang likod. Napaluhod siya. Si Clara. May tama ka, sigaw ni Bianca, ang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Hinawakan niya ang duguan ng likod ni Clara. Oo, kailang ako, sabi ni Clara, pinipilit tumayo. Kailangan nating makaalis dito. Inalalayan ni Bianca si Clara. Patuloy silang tumakbo kahit pahirap na si Clara. Sa wakas, narating nila ang kalsada.
Sakto namang may paparating na sasakyan. Hinarang ito ni Bianca. Ang driver, isang mabait na lalaki, ang nagdala sa kanila sa pinakamalapit na ospital. Si Clara ay agad na isinugod sa emergency room. Si Bianca naman ang tumawag kay Ricardo. Hindi nagtagal, dumating sina Ricardo, Isabel at Lola Nena. Labis ang kanilang pag-aalala. Naikwento ni Bianca ang lahat ng nangyari. Ang mga pulis ay agad na kumilos at sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Bianca, nahuli si Marco at ang mga kasamahan nito. Nang magkamalay si Clara, si Bianca ang una niyang nakita, umiiyak sa tabi ng kanyang kama. Si Clara, gising ka na, sabi ni Bianca, pinupunasan ang luha. Kumusta ka? O okay na ako, mahinang sagot ni Clara. Si tatay? Papunta na sila dito. Clara, bakit mo sinalo yung bala? Ako dapat yun, di ba? Humihikbing tanong ni Bianca. Hinawakan ni Clara ang kamay ni Bianca. Kasi kapatid kita, Bianca. At mahal kita. Lalong napaiyak si Bianca. Patawarin mo ako, Clara. Sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Natakot akong maagaw mo ang lahat sa akin. Ang babaw ko. Bianca, naiintindihan kita, sabi ni Clara. At hindi mo kailangang matakot. Pareho tayong mahal ni tatay. Niyakap ni Bianca si Clara ng mahigpit. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Clara ang tunay na pagsisisi at pagmamahal mula sa kanyang kapatid. Teka lang, ate, biglang sabi ni Bianca, kumala sa yakap. Totoo ba lahat ng sinabi mo kanina? Yung tungkol sa buhok ko at sa ugali ko? Napangiti si Clara. Yung iba lang. Bahala ka ng hulaan kung alin doon ang totoo. Nagkatawanan silang dalawa. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pagsubok, ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Mabilis na gumaling si Clara. Ang insidente ay lalong nagpatibay sa samahan ng kanilang pamilya. Si Bianca ay tuluyan ng nagbago. Naging mas mapagmahal ito at maalaga kay Clara. Si Ricardo at Isabel ay labis na natuwa sa pagkakaayos ng dalawa. Si Lola Nena ay masayang-masaya para sa kanyang apo. Nagpasya si Clara na bumalik sa pag-aaral. Kumuha siya ng kursong business management para makatulong sa negosyo ng kanilang pamilya. Si Bianca naman ay sumuporta sa lahat ng kanyang mga desisyon. Ang kwintas na naging susi sa kanyang nakaraan ay nanatiling isang mahalagang alaala. Ngunit ngayon, alam na ni Clara na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa anumang material na bagay, kundi sa pagmamahal ng pamilya at sa pagpapatawad na nagbubuklod sa kanila. Ang kahapon na puno ng misteryo ay napalitan ng isang bukas na puno ng pag-asa at pagmamahalan. At sa bawat umaga, kapag hinihigop niya ang kapeng katulad ng timpla para sa kanyang ama, naaalala niya na ang bawat pagsubok, gaano man kapait, ay maaaring magdulot ng tamis kung haharapin ng may tapang, pananampalataya, at pag-ibig. Lumipas ang ilang buwan ng payapang pamumuhay para kay Clara. Ang mga sugat ng nakaraan, pisikal man o emosyonal, ay unti-unti nang naghihilom. Ang dating tensyon sa mansyon ng mga De Leon ay napalitan na ng masayang tawanan at makabuluhang kwentuhan, lalo na sa pagitan niya at ni Bianca. Tila isang masamang panaginip na lamang ang mga nangyari kay Marco, isang aral na nagpatatag sa kanilang pamilya. Sa pagtatapos ng semestre, nakatanggap si Clara ng matataas na marka sa kanyang kursong business management. Labis ang tuwa ni Ricardo. Isang gabi, habang sila'y naghahapunan, binuksan nito ang isang paksa na matagal na niyang pinag-iisipan. Clara, anak, simula ni Ricardo, may ngiti sa kanyang mga labi. Ngayong nagpapakita ka ng husay sa iyong pag-aaral, at alam kong may interes ka talaga sa negosyo, naisip ko marahil ay panahon na para sumubok ka sa De Leon Logistics. Hindi bilang tagapagmana agad, mabilis niyang dugtong, napansin ang bahagyang gulat sa mukha ni Clara. Kundi para maranasan mo mismo ang takbo ng kumpanya, mula sa iba't ibang departamento. What do you think? Napatingin si Clara kay Lola Nena, na tumango lang na may pag-apruba. Si Bianca naman ay sumabat, that's a great idea, Dad. Para may kasama na akong mag-complain tungkol sa office politics, natawa ito. Si Bianca ay nagtatrabaho na bilang junior marketing executive sa kumpanya. Pero, tay sigurado po ba kayo? Baka po isipin ng iba, pinapaboran niyo lang ako, may pag-aalang ang sabi ni Clara. Ang alaala ng pagiging utility staff ay sariwa pa rin sa kanya,
at ang ideya ng pagtatrabaho sa opisina ng sarili niyang ama ay medyo nakakapanibago. Hayaan mo ang iisipin ng iba, anak, sabi ni Isabel, ang kanyang madrasta, na may suporta sa tinig. Ang mahalaga ay ang matututunan mo. At alam kong kakayanin mo iyan. Kaya't kinabukasan, matapos ang isang formal na interview, na iginiit ni Clara para maramdaman niyang patas ang proseso, pumasok si Clara sa De Leon Logistics bilang isang management trainee. Ang programa ay idinisenyo upang ikutin siya sa iba't ibang mahahalagang departamento ng kumpanya, operations, marketing, finance, at human resources, bawat isa ay tatagal ng ilang buwan. Ang una niyang assignment ay sa operations department, ang puso ng De Leon Logistics. Ito ang namamahala sa lahat ng actual na paggalaw ng mga kargamento, mula sa warehousing, tracking, hanggang sa delivery. Ang kanyang direktang supervisor ay si G. Antonio Tony Chavez, isang veteranong operations manager na kilala sa pagiging mahigpit ngunit patas. Welcome to the Madhouse, Yumes De Leon, bati ni A. Chavez, walang paligoy-ligoy. Huwag mong aasahan na bibigyan kita ng special treatment dahil anak ka ng may-ari. Dito, lahat tayo nagtatrabaho. Ang resulta ang magpapatunay kung karapat-dapat ka. Ang opisina ni A. Chavez ay simple lang, puno ng mga papeles, whiteboards na may mga diagram ng ruta, at ang amoy ng matapang na kape. Naunawaan ko po, sir. At Clara na lang po, magalang na sagot ni Clara, hindi na tinag sa pagiging prangka ng manager. Sa kaloob-looban niya, ito ang gusto niya, ang tratuhin siya base sa kanyang kakayahan, hindi sa kanyang apelyido. Ang unang linggo ni Clara ay ginugol sa pag-aaral ng mga proseso, pag-obserba sa warehouse, at pakikipag-usap sa mga staff. Malayo ito sa teoryang natututunan niya sa eskwelahan. Dito, bawat minuto ay mahalaga, at ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking aberya sa buong supply chain. Naging pamilyar siya sa mga terminong T-logistics, freight, bill of lading, at sa mga software na ginagamit nila para i-monitor ang libu-libong kargamento araw-araw. Isang hapon, habang pinag-aaralan ni Clara ang isang report tungkol sa mga naantalang delivery, may kumatok sa cubicle na pansamantalang inilaan sa kanya. Isang matangkad na lalaki, marahil ay nasa late 20s, ang nakatayo roon. Nakasuot ito ng kulay asul na polo shirt na may logo ng De Leon Logistics, maayos ang gupit ng buhok, at may seryosong ekspresyon sa mukha, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. And Miss Clara De Leon, I presume, tanong nito, ang boses ay kalmado at may bahid ng otoridad. Yes, ako nga. And you are, sagot ni Clara, bahagyang napatayo. Miguel Castro, inilahad nito ang kamay. Isa ako sa mga project leads dito sa operations. Pinapatawag ka ni Miss Chavez sa conference room. May mahalaga tayong pag-uusapan tungkol sa bagong efficiency project. Tinanggap ni Clara ang kamay ni Miguel. May kuryenteng tila dumaloy sa kanilang pagitan, hindi romansa, kundi isang uri ng profesional na tensyon. Tila may kung anong hindi sila agad magkakasundo. Sa conference room, naroon si A. Chavez at ilang mga key personnel ng operations. Ang e-efficiency project ay naglalayong mapababa ang porsyento ng mga naantalang delivery, isang problemang matagal nang kinakaharap ng departamento. Clara, dahil bahagi ka na ng team, gusto kong marinig ang iyong fresh perspective, sabi ni A. Chavez. Si Miguel ang mamumuno sa proyektong ito at magiging katuwang kanya. Expect ko na magbibigay ka ng makabuluhang input. Napatingin si Clara kay Miguel. Nakatingin din ito sa kanya, tila sinusuri ang kanyang kakayahan. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa labi ni Miguel. Welcome to the team, Clara. Sana ay hindi ka lang pang-display dito. Bahagyang nainis si Clara sa sinabi nito, ngunit hindi niya ipinahalata. I'll do in my best, Yves Castro. At sana, handa kang makinig sa mga ideya ko, kahit fresh perspective lang ang maibibigay ko. May diin ang huli niyang sinabi. Isang matipid na tango lang ang isinagot ni Miguel, bago harapin ang whiteboard at sinimulang talakayin ang mga detalye ng proyekto. Habang nagsasalita si Miguel, hindi maikakaila ni Clara ang talino at dedikasyon nito sa trabaho. Malinaw itong magpaliwanag, organisado, at tila alam na alam ang bawat sulok ng operasyon. Ngunit mayroon din itong ere ng pagiging masyadong kumpidente, na tila ba siya lang ang laging tama. So, ang unang hakbang natin ay pag-aralan ang data ng mga nakaraang tatlong
Buwan, sabi ni Miguel, nakatingin sa grupo. Clara, ikaw ang naatasan kong mag-collate at mag-analyze ng lahat ng delay reports. Gusto kong makita ang patterns, ang common causes. I need it at the end of the week. Nanlaki ang mata ni Clara. 3 buwang data. Sa loob lang ng ilang araw. Mukhang sinusubukan talaga siya nito. Noted, Jilith Castro. Makakaasa ka. Paglabas nila ng conference room, hindi napigilan ni Bianca na lapitan si Clara. Wow, first major project mo, si Miguel Castro agad ang kasama mo. Good luck, 8. Kilala yan dito bilang MC, perfect. Napakagaling pero sobrang demanding. Napansin ko nga, umiti si Clara. Pero mukhang interesting challenge too. Ang mga sumunod na araw ay naging abala para kay Clara. Lubog siya sa mga spreadsheets, reports, at pakikipag-usap sa mga dispatcher at driver. Madalas siyang nag-o-overtime. Si Miguel naman ay parang anino na laging nakabantay, paminsan-minsan ay sisilip sa ginagawa niya, magtatanong, o magbibigay ng mga komento na minsan ay nakakatulong, minsan naman ay parang hamon. Isang gabi, halos siya na lang ang natitira sa kanilang palapag. Pilit niyang tinatapos ang initial analysis para sa report na kailangan ni Miguel. Dumating ito sa kanyang cubicle, may dalang 2 tasa ng kape. Mukhang kailangan mo to, sabi ni Miguel, inilapag ang 1 tasa sa mesa ni Clara. Barako. Para gising ka. Nagulat si Clara. Salamat. Kinuha niya ang kape at humigo. Matapang nga, pero kailangan niya ito. Akala ko umuwi ka na. Hindi pa. Tinitingnan ko lang kung sineseryoso mo ba talaga ang trabahong to, sagot ni Miguel, sumandal sa gilid ng cubicle. So, anong nakikita mo sa data? Sinimula ni Clara na ipaliwanag ang kanyang mga paunang natuklasan, mga partikular na ruta na madalas magkaroon ng delay, mga problema sa maintenance ng ilang truck, at ilang issue sa communication sa pagitan ng dispatchers at drivers. Habang nagsasalita si Clara, tahimik lang na nakikinig si Miguel. Sa unang pagkakataon, nakita ni Clara ang isang bahagyang paghanga sa mga mata nito. Not bad, De Leon, sabi ni Miguel pagkatapos. May punto ka sa mga sinabi mo. Pero kailangan pa nating mas himayin yan. May ilang anggulo ka pang hindi nakikita. Katulad ng hamon ni Clara. Katulad ng human factor, sagot ni Miguel. Ang morale ng mga driver, ang training ng mga dispatcher. Hindi lang puro numero at proseso ang negosyong to, Clara. Tao rin ang nagpapatakbo nito. Natahimik si Clara. Tama si Miguel. Masyado siyang nakapokus sa mga teknikal na aspeto. Sige na, umuwi ka na, sabi ni Miguel, mas malumanay na ngayon ang boses. Bukas, samahan mo ako sa motor pool. Kakausapin natin ang ilang driver. Gusto kong marinig mo mismo mula sa kanila. Tumango si Clara. CJ. Salamat ulit sa kape, Miguel. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan, hindi na Castro. Ngumiti si Miguel, isang tunay na ngiti na ngayon lang nakita ni Clara. Walang anuman, Clara. Pag-uwi ni Clara ng gabing iyon, pagod man, ay may kakaibang sigla siyang naramdaman. Ang proyektong ito, at ang pakikipagtulungan kay Miguel Castro, ay tila magiging mas interesante kaysa sa inaasahan niya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong sa pagiging seryoso at dedikado ni Miguel ang humahanga sa kanya, kahit paminsan ay nainis siya sa pagiging arogante nito. Ang unang hakbang niya sa mundo ng korporasyon ay nagsisimula ng maging isang kapanapanabik na paglalakbay. Kinabukasan, maagang nagkita sina Clara at Miguel sa motor pool ng De Leon Logistics. Ito ang sentro ng operasyon para sa lahat ng kanilang mga truck at delivery vans. Maingay ang lugar, ugong ng mga makina, sigawan ng mga mekaniko, at ang palitan ng mga dokumento sa pagitan ng mga driver at dispatcher. Amoy krudo at bagong pintura ang hangin. Handa ka na bang madumihan ng kaunti, James De Leon? Tanong ni Miguel, may mapaglarong ngiti. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong, malayo sa karaniwan nitong corporate attire. Mas lalo itong naging mukhang approachable, naisip ni Clara. Basta hindi lang putik ang aapakan ko, o kailang, biro ni Clara pabalik. Nakasuot din siya ng mas kaswal na damit, ayon na rin sa payo ni Bianca. Unang nilapitan ni Miguel si Mang Lando, isa sa mga pinakamatagal ng driver ng kumpanya.
Nasa mga edad 50 na ito, may mga kulay pilak na hibla sa buhok, ngunit malakas pa rin ang pangangatawan. Nagkakape ito sa isang maliit na mesa kasama ang iba pang driver. Mang Lando, sandali lang po, ha, magalang na sabi ni Miguel. Ito po si Iris Clara de Leon, isa sa mga bagong management trainee natin. Nag-aaral po kami tungkol sa mga delay sa delivery, baka po may maibabahagi kayo. Tumingin si Mang Lando kay Clara, mula ulo hanggang paa. De Leon? Kaano-ano mo si Sir Ricardo? Anak niya po, sagot ni Clara, umiti. Pero Clara na lang po. Ah, ganoon ba? Tumango si Mang Lando. Sige, ano ba ang gusto niyong malaman, Hija? Umupo sina Clara at Miguel. Sinimula ni Clara ang pagtatanong tungkol sa mga karaniwang problemang kinakaharap nila sa kalsada. Nakinig ng mabuti si Mang Lando at ang iba pang driver na naroon. Noong una ay medyo nag-aalangan pa sila, marahil ay dahil anak ng may-ari si Clara, ngunit nang makita nila ang sinseridad sa kanyang mga tanong at ang paraan ng pakikinig ni Miguel, unti-unti silang naging komportable. Naikwento nila ang tungkol sa matinding traffic, ang mga biglaang road closures, ang minsan ay kakulangan sa maintenance ng ilang sasakyan na nagiging sanhi ng pagkasira sa daan, at ang pressure na nararamdaman nila para makarating sa destinasyon sa tamang oras. Minsan po, Ma'am Clara, sabi ng isang mas batang driver na si Jomar, hindi na namin inaalintana ang gutom o pagod, makarating lang kami. Pero ang mahirap po, yung minsan, parang hindi naiintindihan ng nasa opisina ang hirap namin dito sa kalsada. Puro report, puro tanong kung bakit na-delay, pero hindi nila nakikita yung aktwal na sitwasyon. Tumagos sa puso ni Clara ang sinabi ni Jomar. Naalala niya ang sarili niyang paghahanap ng trabaho noon, ang hirap na dinanas nila ni Lola Nena. Ang mga taong ito, ang mga driver, sila ang gulugod ng kumpanya, ngunit madalas ay sila ang hindi napapansin. Salamat po sa pagiging tapat ninyo, Mang Lando, Jomar, at sa inyong lahat, sabi ni Clara. Naiintindihan ko po na hindi madali ang trabaho ninyo. At sisiguraduhin ko po na ang mga hinaing ninyo ay maipaparating namin sa management. Nakita ni Clara ang pagbabago sa ekspresyon ng mga driver. Mula sa pag-aalinlangan, napalitan ito ng respeto at kaunting pag-asa. Si Miguel naman ay tahimik lang na nagmamasid, paminsan-minsan ay nagtatanong ng mga follow-up questions. Napansin ni Clara na may kakaibang paraan si Miguel ng pakikipag-usap sa mga driver, parang matagal na silang magkakakilala, may respeto, at may pag-unawa. Pagkatapos nilang makausap ang ilang grupo ng mga driver, nag-aya si Miguel na kumain ng tanghalian sa isang maliit na karinderya malapit sa motor pool. Akala ko sa mamahaling restaurant mo ako dadalhin, biro ni Clara habang umuupo sila sa isang mesang plastic. Bakit, ayaw mo ba dito? Tanong ni Miguel, umorder ng sinigang na baboy at pritong isda. Masarap ang pagkain dito. At saka, dito mo mas makikilala ang kultura ng mga tao sa labas ng air-conditioned na opisina. Habang kumakain, hindi napigilan ni Clara na magtanong. Miguel, bakit parang ang gaan ng loob sa iyo ng mga driver? Akala ko, MC, perfect ka na strikto. Napangiti si Miguel. Hindi naman lahat ng oras kailangang maging strikto. Ang tatay ko kasi, dating truck driver din kaya alam ko ang hirap ng trabaho nila. Lumaki ako sa mga kwento niya tungkol sa kalsada, sa mga panganib, sa sakripisyo. Kaya malaki ang respeto ko sa kanila. Natigilan si Clara. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Ang aroganting si Miguel Castro na kilala niya sa opisina ay may malambot na puso pala para sa mga ordinaryong manggagawa. Hindi ko alam yan. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin, Clara, sabi ni Miguel, may makahulugang tingin. Gaya ng marami pa akong hindi alam tungkol sayo, maliban sa anak ka ni Ricardo de Leon. Ano pa bang gusto mong malaman? Tanong ni Clara, naramdaman ang kakaibang init sa kanyang pisngi. Marami. Pero siguro, sa susunod na lang, umiti si Miguel. Sa ngayon, tapusin muna natin tong sinigang bago pa ito lumamig. Pagbalik nila sa opisina, dala ni Clara ang mga bagong kaalaman at isang mas malalim na pag-unawa sa operasyon ng kumpanya. Ang mga numero at datos na pinag-aaralan niya ay nagkaroon ng mukha, ng mga kwento ng totoong tao. So, anong masasabi mo ngayon, Clara? Tanong ni Miguel nang maupo sila para pag-usapan ang kanilang mga natuklasan. Mas naintindihan ko na ngayon na hindi lang sistema ang kailangang ayusin, sabi ni Clara.
Kailangan din nating pakinggan at suportahan ang ating mga tao. Siguro, pwedeng magkaroon ng mas regular na dialogue sa pagitan ng management at ng mga driver. O kaya, mga karagdagang benepisyo o insentibo para sa kanila. Tumango si Miguel, tila nasisiyahan sa narinig. Magandang ideya yan. Isama natin yan sa rekomendasyon natin. Pero kailangan pa rin natin ng konkretong datos para suportahan yan. So, balik tayo sa mga numero. Muli silang nagtrabaho ng magkasama, ngunit ngayon may kakaibang siglana sa pagitan nila. Ang dating tensyon ay napalitan ng isang uri ng propesyonal na paggalang at marahil isang usbong ng pagkakaibigan. Mas madalas na silang nagpapalitan ng ideya, minsan ay nagtatawanan sa mga simpleng bagay, at paminsan-minsan, nahuhuli ni Clara si Miguel na nakatingin sa kanya ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Isang hapon, habang abala si Clara sa kanyang computer, lumapit si Bianca sa kanyang cubicle. Ate, may naghahanap sa'yo sa labas, sabi ni Bianca, may halong panunukso sa boses. Si Miguel. Nagulat si Clara. Bakit daw? Ewan ko. Pero mukhang seryoso. Bilisan mo na, tinulak-tulak pa siya ni Bianca. Paglabas ni Clara ng opisina, nakita niya. Si Miguel na nakasandal sa pader, may hawak na isang maliit na paper bag. Clara, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Miguel. Naman. Tungkol saan? Hindi tungkol sa trabaho, umiti si Miguel. Actually, gusto ko lang ibigay ito sa'yo. Inabot niya ang paper bag, nagtatakang binuksan ito ni Clara. Sa loob, may isang maliit na kahon. Nang buksan niya ang kahon, tumambad sa kanya ang isang simpleng silver bracelet na may maliit na charm na hugis struck. Miguel, ano to? Hindi makapaniwalang tanong ni Clara. Para maalala mo ang unang project mo sa operations, sabi ni Miguel, bahagyang namumula ang pisngi. At para maalala mo na ang bawat numero sa report mo ay may katumbas na taong nagtatrabaho ng husto. Pasasalamat ko na rin to sa tulong mo. Malaki ang naitulong ng fresh perspective mo. Hindi alam ni Clara ang sasabihin. Natouch siya sa gesture ni Miguel. Simple lang ang bracelet, pero malaki ang kahulugan nito para sa kanya. Salamat, Miguel. Ang ganda nito. Isang bagay pa, Clara, sabi ni Miguel, mas naging seryoso ang boses. Alam kong medyo naging mahirap ang simula natin. Aminado akong medyo mayabang ako minsan. Pero gusto kong malaman mo na humahanga ako sa'yo. Sa dedikasyon mo, sa talino mo, at sa puso mo para sa ibang tao. Mas lalong namula si Clara. Salamat ulit, Miguel. So baka naman pwede na tayong magkape minsan na hindi tungkol sa trabaho. Alok ni Miguel, may pag-asa sa kanyang mga mata. Umiti si Clara. Naman. Bakit hindi? Ang di inaasahang pag-unawa na nagsimula sa maingay na motorpool at karinderya ay tila nagbubunga na ng isang mas malalim na koneksyon. Ang key is perfect ay hindi na lang isang mahigpit na kasamahan sa trabaho, kundi isang taong unti-unti nang nakikita ni Clara ang tunay na katauhan, isang taong may prinsipyo, may puso, at marahil isang taong maaaring magpatibok muli ng kanyang puso. Tinupad ni Miguel ang pangakong kape. Isang Biyernes ng hapon, pagkatapos ng trabaho, nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop malapit sa opisina. Malayo ito sa karaniwang pinupuntahan ng mga empleyado ng De Leon Logistics, kaya't mas naging pribado ang kanilang pag-uusap. Akala ko sa mamahaling lugar mo ako dadalhin para i-impress ako, biro ni Clara habang humihigop ng kanyang paboritong caramel macchiato. Bakit, hindi ka ba na-impress sa lugar na to? Tanong ni Miguel, nakangiti habang pinagmamasdan siya. Mas gusto ko yung mga lugar na simple lang, pero may character. Saka, masarap ang kape nila dito, di ba? Nga, masarap nga, pagsang-ayon ni Clara. At mas tahimik. Pwedeng mag-usap ng maayos. At nag-usap nga sila. Hindi tungkol sa mga naantalang delivery o efficiency reports, kundi tungkol sa kanilang mga sarili. Naikwento ni Miguel ang tungkol sa kanyang pamilya sa probinsya, ang pangarap niyang makatulong sa pagpapaaral ng mga kapatid, at kung paano siya nagsikap para marating ang kanyang posisyon sa De Leon Logistics. Ibinahagi niya ang hilig niya sa pagbabasa ng mga history books at ang paminsan-minsan niyang pag-akyat ng bundok kapag mailibreng oras. Si Clara naman, sa unang pagkakataon, ay nagkwento ng mas malalim tungkol sa buhay niya kay Lola Nena,
ang mga pangarap niya bago pa niya nalaman ang tunay niyang pagkatao, at ang mga adjustment na ginagawa niya sa bago niyang buhay bilang isang delyon. Hindi niya binanggit ang tungkol kay Marco, masyado pa iyong masakit at komplikado. Alam mo, Clara, sabi ni Miguel, matapos ang mahabang katahimikan habang kapwa sila nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Noong una kitang makita, inamin ko, medyo may prejudgment ako sa'yo. Akala ko, isa ka lang sa mga anak ng mayaman na walang gagawin kundi umasa sa pangalan ng pamilya. Napangiti si Clara ng mapait. Hindi ka nag-iisa sa ganyang pag-iisip. Pero pinatunayan mong mali ako, pagpapatuloy ni Miguel, bumaling ulit sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Nakita ko kung gaano ka kasipag, kung gaano ka ka-dedicated sa trabaho mo. At higit sa lahat, nakita ko iyong puso mo para sa mga tao, lalo na noong nasa motor pool tayo. Bihira yun sa mga taong nasa posisyon mo. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Clara. Ang mga salitang iyon mula kay Miguel ay mas matamis pa kaysa sa iniinom niyang kape. Salamat, Miguel. Malaking bagay para sa akin ang marinig yan mula sa iyo. So, sabi ni Miguel, may kakaibang kislap sa mata. Dahil napatunayan mo nang hindi ka lang pang-display, at napatunayan ko namang hindi ako laging perfect, na masungit ano na ang susunod. Anong ibig mong sabihin, naguguluhang tanong ni Clara. Ibig kong sabihin, lumapit ng bahagya si Miguel, ang boses ay mas bumaba. Pwede na ba kitang formal na yayain lumabas? Hindi bilang kasama sa trabaho, kundi bilang si Clara at si Miguel lang. Parang may kung anong tumalon sa dibdib ni Clara. Kilig. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, o marahil, ngayon lang niya talaga. Naramdaman ng ganito katindi. Pipinag-iisipan ko pa, sabi niya, sinusubukang itago ang ngiti. Sige, pag-isipan mo, tumawa si Miguel. Pero sana, ang maging sagot mo. Ang mga sumunod na linggo ay naging mas masaya para kay Clara. Ang efficiency project nila ni Miguel ay unti-unti nang nagpapakita ng positibong resulta. Ang kanilang mga rekomendasyon, lalo na yung tungkol sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga driver, ay sinuportahan ni A. Chavez at ni Ricardo. Nagkaroon ng mas bukas na komunikasyon at tila tumaas ang morale sa Operations Department. Sa labas ng opisina, ilang beses na rin silang lumabas ni Miguel. Minsan ay manonood sila ng indie film, minsan ay kakain sa mga hindi masyadong kilalang restaurant na may masasarap na pagkain, at minsan ay maglalakad lang sa park habang nagkukwentuhan. Bawat pagkikita nila ay mas lalong nagpapalalim sa kanilang pagtitinginan. Nalaman ni Clara na si Miguel ay hindi lang matalino at masipag, kundi maalaga, may respeto, at may magandang sense of humor. Isang gabi, habang naglalakad sila sa may bywalk, bit-bit ang tig-isang cup ng fishball, biglang umulan ng malakas. Naku, wala pa naman tayong dalang payong, natatawang sabi ni Clara, habang tumatakbo sila ni Miguel para sumilong sa isang waiting shed. Basang-basa sila, ngunit imbes na mainis, pareho silang natawa. Mukhang type tayo ng ulan, biro ni Miguel, pinupunasan ang basang buhok. O baka naman sign to na dapat na tayong umuwi, sagot ni Clara, giniginaw na. Hinubad ni Miguel ang suot niyang jacket at ipinatong ito sa balikat ni Clara. Huwag kang mag-alala, ihahatid kita. Pero habang hinihintay nating tumila ang ulan, tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Clara, alam kong mabilis ang mga pangyayari. Pero hindi ko na kayang itago pa to, gusto kita. Gustong-gusto kita. Parang huminto ang mundo ni Clara. Ang ingay ng ulan at ng mga sasakyan sa paligid ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Miguel D. Hindi mo kailangang sumagot ngayon, sabi ni Miguel, hinawakan ang kanyang kamay. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa iyo na seryoso ako. Hindi na napigilan ni Clara ang ngiti. Miguel, gusto rin kita. Ang mga mata ni Miguel ay nagningning. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha kay Clara, at sa ilalim ng patak ng ulan, sa isang simpleng waiting shed, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako, ng kilig, at ng simula ng isang bagong yugto. Ang relasyon nila ni Miguel ay naging inspirasyon ni Clara. Mas lalo siyang ginanahan sa trabaho at sa pag-aaral. Si Bianca, na unang nakapansin sa kakaibang saya ni Clara, ay naging numero unong taga-suporta ng kanilang Team Clagel o Mira, depende sa kung sino ang tatanungin.
Si Lola Nena naman ay masaya para sa apo, basta't nakikita niyang masaya ito at hindi napapabayaan ang sarili. Si Ricardo at Isabel ay boto rin kay Miguel. Nakita nila ang kabutihan nito at ang positibong impluensya nito kay Clara. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Sa opisina, nagsimulang kumalat ang chismis tungkol sa kanila. Ang minor antagonist na si Sandra Lim, isang ambisyosang project manager din na matagal nang mailihim na pagtingin kay Miguel, ay hindi maitago ang inggit. Si Sandra ay maganda, matalino at galing sa isang kilalang pamilya rin. Para sa kanya, si Clara ay isang hadlang, isang nobody na bigla na lang sumulpot at nakuha ang atensyon hindi lang ng management, kundi pati na ni Miguel. So, totoo nga ang balita. Kayo na ni Miguel, tanong ni Sandra kay Clara isang araw sa pantry, may sarkasmo sa boses. Ang bilis mo naman, Gimes de Leon. Ginagamit mo ba ang koneksyon mo para umangat, pati na sa personal na buhay? Sandra, wala akong ginagamit na koneksyon, kalmadong sagot ni Clara. Ang namamagitan sa amin ni Miguel ay personal naming bagay. Personal? O baka naman paraan mo yan para masigurado ang posisyon mo dito? Sa bagay, anak ka nga pala ng may-ari. Lahat siguro ng gusto mo, nakukuha mo, patuloy ni Sandra, hindi nagpapatalo. Dumating si Miguel, narinig ang huling sinabi ni Sandra. Sandra, anong problema mo? Seryosong tanong ni Miguel. Huwag mong idamay si Clara sa mga insecurities mo. Insecurities? Miguel, nagpapakatotoo lang ako. Hindi ba't kahinahinala na bigla na lang kayo naging close ng isang baguhan dito? Depensa ni Sandra, ngunit bakas ang sakit sa kanyang mga mata. Kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuting manahimik ka na lang, matigas na sabi ni Miguel, hinawakan ang kamay ni Clara at hinila ito paalis ng pantry. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang mga cubicle, huminto si Clara. Miguel, ayokong maging sanhi ng gulo. Baka tama si Sandra, baka iniisip ng iba na, Clara, huwag mong intindihin ang sasabihin ng iba, putol ni Miguel, humarap sa kanya. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. At hindi ko hahayaang apihin ka ng kahit sino. Kahit paano, gumaan ang loob ni Clara. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Ang mga salita ni Sandra ay tumatak sa kanyang isip. Paano kung may katotohanan sa sinasabi nito? Paano kung ang tingin sa kanya ng ibang tao ay isa lang siyang oportunista? Ang komplikasyon na dala ng kanilang relasyon sa opisina ay isang bagong pagsubok na kailangan nilang harapin. Ang dating simpleng kape at kilig ay unti-unti nang nahahaluan ng pait ng office politics at personal na atake. Ngunit si Clara, kasama si Miguel, ay determinado na hindi nila hahayaang sirain ng iba ang magandang nasimulan nila. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang sayaw para kina Clara at Miguel, isang maselan na choreography ng profesionalismo sa opisina at ng namumulaklak nilang pag-iibigan sa labas. Ang mga tingin ni Sandra Lim ay nanatiling matalim at ang mga bulungan sa paligid ay hindi nawala, ngunit pinilit nilang huwag itong masyadong pansinin. Ang efficiency project nila ay patuloy na umuusad. Sa bawat presentasyon nila kay A. Chavez at sa iba pang mga ehekutibo, kitang-kita ang kanilang pagiging epektibong team. Si Clara, na dati tahimik lang na nagmamasid, ay mas naging kumpidente na sa pagbabahagi ng kanyang mga ideya. Ang kanyang kaalaman mula sa akademya, na sinamahan ng praktikal na karanasan at ng mga natutunan niya mula sa mga driver, ay nagbigay ng bagong lalim sa kanilang mga panukala. Si Miguel naman, sa kanyang galing sa estratehiya at pamumuno, ang nagbibigay direksyon sa kanilang mga plano. Magaling ang teamwork ninyo, Miguel, Clara, puri ni Ricardo isang araw matapos ang kanilang lingguhang update. Nakikita ko ang malaking potensyal sa proyektong ito. At Clara, anak, I'm very proud of you. You're proving yourself. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Clara. Ang pagkilala mula sa kanyang ama, lalo na sa harap ng ibang mga kasamahan, ay isang malaking bagay para sa kanya. Lihim siyang sinulyapan ni Miguel, at isang makahulugang kindat ang ipinukol nito sa kanya, na sinuklian niya ng isang matamis na ngiti. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa kanilang tagumpay. Si Sandra, na namumuno sa isang hiwalay ngunit may kaugnayang proyekto tungkol sa customer satisfaction, ay tila laging naghahanap ng butas sa kanilang mga ginagawa. De Leon, with all due respect, sabi ni Sandra sa isang joint meeting ng kanilang mga team.
Habang pinapaganda natin ang efficiency ng ating operations, hindi kaya natin nakakalimutan ang epekto nito sa ating mga kliyente. Baka sa sobrang pagmamadali nating mag-deliver, nasasakripisyo na ang kalidad ng serbisyo. Malinaw na patama ito sa proyekto ni na Clara at Miguel. Sandra, ang layunin ng efficiency ay hindi para isakripisyo ang kalidad, kundi para mas mapaganda pa ito, mahinahong sagot ni Miguel. Kapag mas mabilis at mas maaasahan ang ating delivery, mas magiging kontento ang ating mga kliyente. Pero paano kung ang efficiency na sinasabi ninyo ay nangangahulugan ng pagbabawas ng tauhan o pagtitipid sa mga bagay na importante sa customer experience? Giit ni Sandra, ang tingin ay nakapako kay Clara. Madaling sabihin yan kung hindi ikaw ang direktang nakikipag-usap sa mga nagrereklamong kliyente. Bago pa makasagot si Clara, sumingit si Bianca, na bahagi rin ng team ni Sandra bilang marketing support. Sandra, I think at Clara and Miguel are doing a great job. Nakita ko mismo ang improvement sa reports. At hindi naman nila sinabing magbabawas ng tao. In fact, isa sa mga rekomendasyon nila ay additional training para sa ating mga frontliners. Napahiya si Sandra sa pagsabat ni Bianca, lalo na't alam ng lahat ang dating hidwaan ng magkapatid. Nanahimik na lang ito, ngunit bakas pa rin ang pagkainis sa kanyang mukha. Pagkatapos ng meeting, nilapitan ni Clara si Bianca. Salamat sa suporta kanina, Bianca. Hindi mo kailangang gawin yun. Ano ka ba, ate? Siyempre, kakampihan kita. At saka, totoo naman yung sinabi ko, no? Ang galing niyo kaya ni Kuya Miguel, sabi ni Bianca, kinikilig pa. Speaking of Kuya Miguel, kailan niyo babalak ay level up yan? Parang ang tagal niyo nang nagliligawan, Namula si Clara. Bianca, ano ka ba? Trabaho muna. Sos, trabaho. Parang sa bawat spreadsheet na tinitingnan nyo, may mga puso nang lumilipad, pang-aasar pa ni Bianca. Samantala, ang relasyon ni na Clara at Miguel ay patuloy na lumalalim. Isang Sabado ng umaga, niyaya ni Miguel si Clara na samahan siyang mamili ng mga gulay at prutas sa isang malaking bagsakan market. Bagsakan market, takang tanong ni Clara. Akala ko ba magdi-date tayo? Date pa rin naman to, umiti si Miguel. Gusto ko lang makita mo kung saan ako madalas mamili para sa pamilya ko sa probinsya. Every month, nagpapadala ako sa kanila ng mga sariwang ani. At naisip ko, baka gusto mong tumulong pumili. Pumayag si Clara. Ang karanasan ay kakaiba. Maingay, magulo, ngunit puno ng buhay ang bagsakan. Nakita niya kung paano tumawad si Miguel sa mga tindera, kung paano nito kilatisin ang bawat prutas at gulay, at kung gaano ito kasaya habang ginagawa iyon. Ang sipag mo naman. Para sa pamilya mo, sabi ni Clara habang bitbit nila ang mga bayong na puno ng pinamili. Sila ang inspirasyon ko, Clara, sagot ni Miguel. Lahat ng ginagawa ko para sa kanila. Gusto kong mabigyan sila ng mas magandang buhay kaysa sa naranasan ko. Lalong humanga si Clara kay Miguel. Ang pagiging responsable nito sa pamilya ay isang katangiang hinahangaan niya. Habang naglalakad sila, may isang batang babae na nagtitinda ng sampagita ang lumapit sa kanila. Kuya, ate, bili na po kayo ng sampagita, sabi ng bata, ang mga matay mailungkot. Agad na kinuha ni Miguel ang kanyang wallet at binili ang lahat ng tinda ng bata. Hindi lang iyon, binigyan pa niya ito ng karagdagang pera. Para sa'yo yan, ineng. Mag-aral kang mabuti, ha? Napangiti ang bata. Salamat po, kuya. Ang bait niyo po. Nang makaalis ang bata, napatingin si Clara kay Miguel, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Ang bait mo talaga, Miguel. Lahat tayo may kakayahang tumulong, Clara, gaano man kaliit, sabi ni Miguel. Naalala ko kasi ang sarili ko sa batang yun noon. Naranasan ko rin ang magtinda sa kalsada para lang may makain kami. Ang mga ganitong sandali ang mas lalong nagpapalapit sa kanila. Nakikita ni Clara ang iba't ibang layer ng pagkatao ni Miguel, ang pagiging mahusay na leader, ang mapagmahal na anak at kapatid, at ang taong may gininto ang puso. Isang gabi, niyaya ni Miguel si Clara sa isang charity event na inorganisa ng isa sa mga kliyente ng De Leon Logistics. Ito ang unang pagkakataon na lalabas sila bilang i-official na magkasama sa isang corporate function. Si Clara ay nakasuot ng isang simpleng eleganteng bestida na pinili ni Isabel para sa kanya.
Si Miguel naman ay napakakisig sa kanyang suot na barong. "You look beautiful, Clara," bulong ni Miguel nang sunduin niya ito. "Ikaw din, mukhang handa ng manalo ng award," ngumiti si Clara. Sa event, hindi maiiwasan ang mga mapanuring tingin, lalo na mula kay Sandra na naroon din ngunit hindi nila ito pinansin. Mas pinili nilang i-enjoy ang gabi, makipag-usap sa ibang mga bisita, at suportahan ang layunin ng charity. Habang nagaganap ang auction para sa mga artwork, may isang partikular na painting na pumukaw sa atensyon ni Clara, isang tanawin ng isang baybayin na may mga batang naglalaro. Naalala niya ang mga pira-pirasong alaala niya noong bata pa siya, ang pakiramdam ng buhangin sa kanyang mga paa. Napansin ni Miguel ang pagkatitig ni Clara sa painting. Walang sabi-sabing itinaas niya ang kanyang kamay para magbid. Nagkaroon ng kaunting labanan sa bidding, kasama na si Sandra na tila sinasadyang taasan ang bid ni Miguel. Ngunit sa huli si Miguel ang nanalo. "Miguel, bakit mo ginawa iyon?" "Ang mahal," gulat na sabi ni Clara. "Nakita ko kung paano mo tingnan yung painting," sagot ni Miguel. Kinuha ang kamay ni Clara. "Kung nagdudulot yan sa'yo ng saya, o kahit ng kaunting alaala, sulit na iyon. Para sa'yo yan, Clara." Hindi napigilan ni Clara ang mamasa ang kanyang mga mata. "Salamat, Miguel. Hindi ko alam ang sasabihin ko." "Wala iyon," umiti si Miguel. "Ang mahalaga, masaya ka." Dinala niya ang kamay ni Clara sa kanyang labi at marahang hinalikan ito. Sa gitna ng mga hamon sa opisina at ng mga mapanuring mata, ang pag-iibigan ni Clara at Miguel ay tila isang matatag na bangka na sumasayaw sa gitna ng mga alon, minsan ay dinuduyan ng banayad na kilig, minsan ay hinahampas ng mga pagsubok. Ngunit patuloy na naglalayag, patungo sa isang hinaharap na puno ng pag-asa. Alam nilang marami pang darating na unos, ngunit hanggat magkasama sila, handa silang harapin ang anumang hamon na ibato sa kanila ng tadhana. Ang tagumpay ng efficiency project ni Clara at Miguel ay naging usap-usapan sa buong De Leon Logistics. Hindi lang nito napababa ang porsyento ng mga naantalang delivery, kundi nagresulta rin ito sa mas mataas na morale ng mga empleyado sa operations, lalo na ang mga driver at dispatcher. Ang kanilang mga rekomendasyon na pinaghalong datos at puso ay nagpakita ng isang bagong paraan ng pamamahala na sinimulang tularan ng ibang departamento. Dahil dito, si Miguel ay na-promote bilang Assistant Vice President for Operations. Si Clara naman, bagamat management trainee pa rin, ay binigyan ng mas malalaking responsibilidad at pinagkatiwalaan na mag-handle ng ilang mas maliliit na proyekto ng mag-isa, sa ilalim pa rin ng gabay ni A. Chavez. Ang kanyang natural na galing sa pakikipag-ugnayan sa tao at ang kanyang mabilis na pagkatuto ay hinangaan ng marami. "Mukhang malayo na ang mararating mo dito sa kumpanya, ate," sabi ni Bianca isang araw habang sabay silang nagla-lunch sa cafeteria. "Pati si Dad, sobrang proud sa'yo." Sabi niya, para ka raw si Mom Amelia, matalino at may puso para sa negosyo. Napangiti si Clara. Ang paghahalin tulad sa kanyang yumaong ina ay isang malaking karangalan. "Sana nga, Bianca. Gusto ko lang talagang makatulong." "At si Kuya Miguel, mukhang mas lalo kang minamahal," tukso ni Bianca. "Kailan ba ang kasal?" "Bianca," saway ni Clara, namumula. "Masyado ka namang advance mag-isip. Trabaho muna, no?" Ngunit sa loob-loob niya, ang ideya ng isang hinaharap kasama si Miguel ay nagdudulot ng kakaibang saya. Ang kanilang relasyon ni Miguel ay lalo pang tumibay. Sa kabila ng kanilang mga abalang schedule, palagi silang gumagawa ng paraan para magkasama, isang simpleng hapunan pagkatapos ng trabaho, isang mabilis na kape sa umaga, o isang weekend getaway kapag pareho silang libre. Ang kanilang pagmamahalan ay naging bukas na lihim sa kumpanya, at karamihan ay masaya para sa kanila, maliban na lang siguro kay Sandra Lim. Si Sandra, mula nang ma-promote si Miguel, ay tila mas naging mailap. Bihira na itong makipagtalo o gumawa ng mga sarkastikong komento. Ngunit napapansin ni Clara na madalas itong nakatingin sa kanila ni Miguel, ang mga mata ay hindi maipaliwanag na emosyon, inggit, hinanakit, o baka may iba pa. Isang araw, nagkaroon ng malaking problema sa isa sa kanilang mga bodega sa Batangas. May ulat na may nawawalang mga kargamento na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Agad na ipinatawag ni Ricardo si Miguel at si Clara. "Miguel, kailangan mong pumunta agad sa Batangas. Imbestigahan mo to. Alamin mo kung ano talaga ang nangyari,
utos ni Ricardo, bakas ang pag-aalala. Clara, sumama ka kay Miguel. Gusto kong masanay ka sa mga ganitong sitwasyon. This is a real crisis, and I need all hands on deck. Agad silang nag-empeke at bumiyahe patungong Batangas. Ang bodega ay malaki at moderno, ngunit ang tensyon sa loob ay ramdam na ramdam. Sinalubong sila ng warehouse manager, si A. David Reyes, isang lalaking nasa edad 40 na halatang balisa. Sir Miguel, Ma'am Clara, salamat at dumating kayo, sabi ni Reyes. Hindi ko alam kung paano nangyari to, mahigpit ang security natin dito. Sinimulan nilang imbestigahan ang insidente. Pinag-aralan nila ang mga GKE footage, kinapanayam ang mga security guard at mga tauhan sa bodega. Lumalabas na ang pagnanakaw ay tila inside job, masyadong malinis ang pagkakagawa, walang bakas ng forced entry, at tila alam ng mga salarin kung aling mga kargamento ang pinakamahalaga. May kutob akong may nag-leak ng impormasyon mula sa loob mismo ng De Leon Logistics, sabi ni Miguel kay Clara habang pinag-aaralan nila ang mga dokumento sa pansamantalang opisina na inilaan sa kanila. Ang mga kargamentong nawala ay hindi basta-basta. Ito yung mga high-value electronics na papunta sana sa isang malaking kliyente natin. Pero sino naman ang gagawa nito, tanong ni Clara. At paano nila nalaman ang eksaktong schedule ng delivery at ang laman ng mga container? Hindi ko pa alam, sagot ni Miguel, na pahilamos ng mukha. Pero kailangan nating malaman agad. Malaki ang epekto nito sa kumpanya, hindi lang sa pera, kundi pati sa tiwala ng mga kliyente natin. Habang abala sila sa investigasyon, hindi maiwasan ni Clara na mapansin ang kakaibang kilos ni Reyes, ang warehouse manager. Tila may itinatago ito. Minsan, nahuhuli niya itong palihim na may kausap sa cellphone, at kapag napapansin siyang nakatingin, bigla itong nag-iiba ng usapan o umaalis. Isang gabi, habang nag-o-overtime sila ni Miguel sa bodega, naisipan ni Clara na silipin ang opisina ni Reyes. Maingat siyang pumasok. Walang tao. Sinubukan niyang buksan ang computer nito, ngunit naka-password. Napansin niya ang isang maliit na notebook sa ilalim ng mesa. Kinuha niya ito at binuklat. Sa loob, nakasulat ang mga numero, mga pangalan na hindi niya kilala at mga petsa. Ngunit isang pangalan ang pumukaw sa kanyang atensyon, na V. Pabulong na tanong ni Clara sa sarili. Sino si Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Reyes. Nagulat ito nang makita si Clara sa loob ng kanyang opisina, hawak ang notebook. Ma'am Clara. Anong ginagawa niyo rito? Halatang kinakabahan si Reyes. Pasensya na po, Reyes, sabi ni Clara, sinusubukang maging kalmado. May hinahanap lang po akong dokumento. Itong notebook po, napulot ko lang sa sahig. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang hindi dapat malaman ni Reyes na tinitingnan niya ito. Ganoon ba? Akin na yan, personal ko yan, sabi ni Reyes, mabilis na kinuha ang notebook. Kung wala ka ng kailangan, ma'am, magpapahinga na ako. Lumabas si Clara ng opisina, ngunit hindi maalis sa isip niya ang Ziggy. Paulit-ulit itong tumatakbo sa kanyang utak. Kinaumagahan, habang nagkakape sila ni Miguel, ikinuwento niya ang tungkol sa notebook at sa inisyal na Ziggy. Napakunot ang noo ni Miguel. Parang pamilyar yan. Saan ko nga ba narinig yan? Maya-maya, nanlaki ang kanyang mga mata. Sandra Lim. Si Sandra, gulat na tanong ni Clara. Pero bakit naman siya masasangkot dito? Hindi ko alam, sabi ni Miguel. Pero kailangan nating imbestigahan to. Si Sandra ang isa sa may access sa detailed inventory at shipping schedules, lalo na para sa mga high-value clients dahil sa project niya sa customer satisfaction. Nagpasya silang huwag munang ipaalam kahit kanino ang kanilang hinala, kahit kay Ricardo. Kailangan nila ng matibay na ebidensya. Habang patuloy ang kanilang investigasyon sa Batangas, lihim na inutusan ni Miguel ang isang pinagkakatiwalaan niyang AI expert sa Maynila na subaybayan ang mga komunikasyon ni Sandra. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Miguel ng tawag mula sa AI expert. May nakuha silang mga encrypted emails at text messages sa pagitan ni Sandra at ni Reyes, ang warehouse manager. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga kargamento, mga schedule, at mga halaga ng pera na idineposito sa isang offshore account.
Clara, tama ang hinala natin, sabi ni Miguel, ipinakita kay Clara ang mga kopya ng mensahe. Si Sandra nga ang utak nito, kasabwat si Reyes. Hindi makapaniwala si Clara. Si Sandra, sa kabila ng inggit at pagiging sarkastika nito, ay hindi niya akalaing gagawa ng ganito kalaking krimen. Kailangan na nating ipaalam to kay tatay, sabi ni Clara. Agad nilang tinawagan si Ricardo at ipinaliwanag ang lahat. Galit na galit si Ricardo, ngunit pinuri niya ang dalawa sa kanilang masusing investigasyon. Nagpadala agad si Ricardo ng mga security personnel at mga abogado sa Batangas. Nang kumprontahin nila si Reyes, dala ang mga ebidensya, hindi na ito nakakaila pa. Umamin ito sa lahat at itinuro si Sandra Lim bilang mastermind. Ayon kay Reyes, malaki ang utang niya sa sugal at tinakot siya ni Sandra na isisiwalat ito kung hindi siya makikipagtulungan. Si Sandra naman, ayon sa investigasyon, ay may malaking galit sa pamilyang De Leon dahil sa isang lumang alitan sa negosyo ng kanilang mga pamilya, bukod pa sa personal na inggit nito kay Clara at Miguel. Ang pagkakahuli kay Sandra Lim at Reyes ay naging malaking balita sa kumpanya. Marami ang nagulat, lalo na't si Sandra ay itinuturing na isa sa mga promising young executives. Nang bumalik sina Clara at Miguel sa Maynila, sinalubong sila ni Ricardo ng may mahigpit na yakap. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan, mga anak. Niligtas ninyo ang kumpanya sa mas malaking kahihiyan at pagkalugi. Trabaho lang po namin yun, tay, sabi ni Clara. At ginawa namin iyon bilang isang team, dugtong ni Miguel, hinawakan ang kamay ni Clara. Ang insidenteng iyon ay mas lalong nagpatibay hindi lang sa kanilang relasyon, kundi pati na rin sa tiwala ng buong kumpanya sa kanilang kakayahan. Ngunit sa isang lihim na sulok ng isip ni Clara, may isang maliit na tinig na nagtatanong, kung nagawa ni Sandra, na isang taong kilala nila at kasama sa trabaho, ang ganitong klaseng pagtataksil, sino pa kaya ang hindi nila dapat pagkatiwalaan? Ang panganib ay tila laging nakaamba, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sumulpot.